Oy, kanina po sa report ni Shan mula sa Malacanang, nakikiusap po yung Malacanang. Baka naman pwedeng wag na ho kayong mag-transport strike. Oo, pakiusap lang, nakikiusap po sila. Kasama ho natin anong say dito ng Manibela, si Chairman Marval Buena kasama natin. Chairman, si Radyo Manludas, good afternoon. Ma'am Lourdes. Magandang hapon po, Ma'am Mm-mm. Lourdes. Nakarating na ho ba sa inyo? Meron pong statement yung Malacanang kung pwede raw po wag na pong mag-transport strike. Opo, nakikiusap sila pero yung pakiusap po namin, kumusta po kaya? Napapakinggan po kaya at maaaksyonan po kaya ngayong linggo? Sir Mars, Parang mas gusto nila, nauna pa po sila makiusap kaysa po ipakiusap ng taong bayan. ang punto nila Sir Mar, baka pwede raw upo muna, mapag-usapan, madaan po sa pag-uusap. Alam niyo po, Ma'am Lourdes, opo, bukas naman po kami sa ganyan. Ako na nga po ang mismo nagsabi na kapag binigay yung kahit provisional per increase lang, atras po kami. Wala naman pong doon para sa taong bayan, para sa mamamayang Pilipino. Pero po, dapat hindi na nila pinaabot sa punto na kami po ay magtitigil pasada, na kami po ay magpoprotesta, na hindi na naman kami bibiyahe, mawawalan na naman kami ng kita. Hindi po ba dapat yan ang pangunahing layunin ng gobyerno kaya sila nandyan? Sir Mar, sa madaling salita po, sa kabila ho ng pakiusap ng palasyo, tuloy ang transport strike. Tuloy po ang transport strike hanggat hindi po natin napagbibigyan yung pakiusap po natin na tayo po yung nakikiusap. Baliktad po eh. Tapos ngayon sila po ang makikiusap. Kumusta naman po yung pakiusap natin? Hindi naman po kami makikiusap. Hindi naman po kami magsasakripisyo sa kalsada. Namumurahin kami ng taong bayan para lamang po sa gusto lang namin magprotesta, gusto lang namin magtigil pasada. Umaaray na po, mabigat na po yung pasanin namin. Kami po yung una nilang pakinggan bago namin sila pakinggan. Sir Mar, di ba nag-meeting kahapon ba yun? Ano po yung update? Hearing po yun kahapon. Hearing. Ano po yung update? Opo, wala pong update doon eh. Paparating daw sa ating Pangulo. Hindi ko alam bakit masyado silang obsessed, baliw na baliw po sa mga pamimigay ng ayuda. Hindi naman po tayo tumatanggi diyan. May ano ba sila diyan? May porsyento ba sila diyan? Kasi yung hinihingi po namin, kami po ang nakakaalam sa ground kung ano po yung mas makakabuti sa amin. Hindi po sila na nakaupo lang sa kanilang mga opisina. Sabi niyo walang nangyari. I mean, Napakinggan naman naman po. Ibig ko lang sabihin, walang resulta. Wala pong resulta. Kumbaga naglatag lang po kami ng aming argumento dahil nga po nag-file kami ng petition. So pinakinggan po ito na pinakinggan yung mga argumento pero wala pong resulta. Ang sinasabi po natin, meron ng fair increase na naaprubahan nung kasagsagan ng oil price hike pero hindi po ipinatupad. Aprobado siya pero hindi pa naipatutupad, sinuspend na ng Malacanang. Ito po yung isang pakiusap natin. Bukod doon sa isa pang petisyon na nagdadagdag ng piso na fair increase dahil nga po talaki nang nawala sa transport sector at patuloy na pagtaas ng mga produktong petrolyo. Alam niyo po, hirap na talaga. Lagi na lang natin iniintindi hindi naman po kami kontra na intindihin ang mananakay. Pero sino po ang iintindi sa amin para makapagpatuloy kami na makapagserbisyo sa mamamayan? Ayaw nyo kaming tulungan, pero nagrereklamo kayo pagka hindi kami bibiyahe. Di po ba? Sir Mar, meron pong recommendation ng LTFRB within this week ay isisend or ipapaabot sa DOTR 20 pesos per liter na subsidy. Wala pong masaya. Wala pong masaya dyan sa pinaggagawa nila. Kasi nga ho, kung yan nasusustain yung pangangailangan namin, hindi na po kami hihirit ng fair increase kung masaya po kami dyan Di po ba? Hindi namin alam kung saan pupunta ang pondo dyan. Hindi lahat nabibigyan. Kung hindi gasolinahan, wala kami sa listahan or iin lang ang meron na gasolinahan na nagbibigay ng subsidy. Kakarampot minsan 4 na piso lang. Sir Mar, balikan natin. Yung inyong apila ay 2 pesos na fare increase. Ano po yun bali lumalabas, piso na lang po siya. Tama. Opo, kinumpute lang namin kasi yung sinuspend na piso,
malip yung suspension, di piso po. Ngayon, above doon sa naaprubahan na piso, another piso pa po para naman makover sana yung losses namin. Napakahaba po. Kada buwan po hindi bababa ng 15,000 piso po. Walang kita po namin. Oo. Nagmahal na rin po lahat ng Tama. mga piyesa, baterya, lubricant na binili po namin. Sir, ang sabi ho ganito, bakit may fare increase pa? Naririnig naman po siguro ninyo. Bibigyan na nga sila ng subsidy plus may discount sa per litro ng petroleum products. Yun po pipila kami, hindi naman kami makakakuha ng subsidy. Tapos masasayang yung oras namin, babayaran din po namin. Hindi po katulad dito direkta po sa bulsa ng o kita ng tsuper. Sana maawa naman sila. Alam nyo, yung sinasabi nila magtataas ang tataas na naman ang inflation dahil sa fare increase. Mali po Tataas ang inflation dahil sa walang patumangga na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Hindi kami hihirit ng fare increase pero 53 pesos, 55 pesos, okay na po kami doon. Kung yan po ang ibibigay sa amin na presyo ng kada litro ng diesel o gasolina. Napansin ko Yung lang, sir. piso po na inaprubahan, Go ahead. Go ahead po. Opo, yung piso na inaprubahan nung Marso na sinuspinde, nung wala pa pong gera, yung petisyon na yon. Nung mga 45 to 50 pesos pa lamang po ang presyo ng petrolyo. Hindi po ba? Opo. Yung malayo na po tayo. Kung titignan mo siya ngayon, more than 100% na ang itinaas ng produktong petrolyo. So saan namin kukunin yung losses? Tama. Yung 5,000 pesos po ba, kailangan kaya po bang ibigay sa amin ng buwan-buwan? Hindi naman po one time lang. Sir, Diba, dadaan lang din sa palad namin, mapupunta lang din sa gasolinahan dahil nga po sa taas din ng presyo. Sir, Hindi paano naman po? namin direct. Oo. Ano pong stand nyo rito? Ako nagtataka rin ako dito kasi mag-i-increase ng 10 pesos. Magro-rollback ng piso. Di ba? Insulto po ito. Malaking insulto sa pag-iisip ng mamamayang Pilipino. Kahit hindi po nakapag-aral, tinatarantado po tayo. Masakit mang sabihin. Opo. Ma'am Lourdes. Opo. Hindi po Naunawang. ba? Insulto ito Tayo, na medyo minsan nakakaalam, alam natin, nakikita din natin yung galaw sa merkado nitong mga produktong petrolyo sa world market. Pagka magtaas ng konti, napakalaki ng itataas nila. Pag malaki yung rollback, napakaliit ng rollback nila. Pati nga po si Lucifer, oh my God, 60 cents. Sa loob ng isang buwan, 25 pesos. Hindi po bababa ng 25 pesos sa buong buwan ng Hulyo yung itinaas. Tapos 50 cents. Nahirapan pa silang magkwenta noon, Ma'am Lourdes. Diba? Hirap na hirap pa sila. Pinontak pa yata nila si Albert Einstein para lang makakuha ng formula na ilalatag po rito na ibibigay sa atin. Mabigat pa sa kalooban ng mga oil companies o baka mabigat sa kalooban ni Secretary Sharon Garin. Sir, ulitin ko lang, tuloy ang tigil pasada kapag wala pong tugon ang palasyo sa inyo pong kahilingan. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Gusto nating iparamdam sa Malacanang, magkaroon po kayo ng silbi sa taong bayan sa transport sector. Paano nga kami makakapagserbisyo kung kulang naman po ang kinikita namin? Nananawagan tayo sa ating mga kababayan, mabigat man po sa amin ito, masakit man po sa amin na kayo ay mahihirapan na namang sumakay. Humihingi po kami ng pangunawa, sana masamahan niyo po kami sa laban na ito upang makapagserbisyo pa rin kami sa inyo at meron pa rin po kayong masakyan na mura at pangmasa. Sir Mar, ito ay walang pagbabago sa date? Wala pong pagbabago sa date at magkakaroon po kami ng malakihang pagpupulong ng mga iba't ibang transport organization. Kailan po ito uli? At syempre, may lahat na ho ba ng transport group sasama na? Siguro after tomorrow ng meeting namin ay after ng meeting namin tomorrow, baka Thursday po magkaroon kami ng press conference. Okay. Merong mga mangilan-ngilan po dyan na siyempre, alam nyo na, medyo aso ng gobyerno, ganon, tahol ng tahol lang kapag pansarili nila yung pansariling interest nila, yung iniisip nila at hindi interest ng
nire-represent nila ng mga super at operator na Mm-mm. naghihikaos po sa panahon ngayon. Ano raw po, Sir Mar, ang inyong wish sa inyong kaarawan today? Happy birthday! Maraming salamat po. Opo, alam nyo, maghapon, puro tawag po, interview, pero ganun pa man ho, kailangan nating magserbisyo sa taong bayan. Ang wish natin, bigyan pa tayo ng iba yung lakas at karunungan para makapagpatuloy po tayo sa ating mga adhikain at advokasya para sa transport sector at mananakay. Good luck, Sir Mar. At antay namin yung press conference. Meron po kaming tao dyan. Maraming salamat po. Good afternoon. Maraming salamat po, Ma'am Lourdes. DCXL